magandang araw mga kababayan. Ito po yung inabot natin, dalawang magkapatid na nakakulong. Yung isa po ay nandyan po sa kabila, kinakausap po ni Daddy Frankie. Kasi itong panawagan na ito mga kababayan ay galing po daw siya ng Japan. Pagdating niya dito sa Pilipinas ay naging ganito na po siya, depressed na po siya. So yun mga kababayan, kinakapanayam natin yung kanyang pamilya kung ano po yung punot dulo na nagkaganto po yung anak po nila na si ate. Kaya ito mga kababayan na pinasok ni Daddy Frankie diyan sa loob. Very aggressive po siya, nananadyak. So syempre hindi po yan dahilan para hindi po natin paamuhin yung katulad po nila. At syempre step by step titignan natin, titignan ni Daddy Frankie kung ano yung pwedeng itulong. Alam niyo naman sa mga gantong senaryo, gantong mga sitwasyon, gantong mga tinutulungan ni Daddy Frankie ay marami na rin po siyang naputunayan na napagaling at napaibalik sa bumalik sa dating kung anong merong buhay sila, no? So ito mga kababayan, isa na naman na tutulungan ng Team Daddy Frankie. At aalamin po natin kung ano po talaga yung nangyari sa kanila, dahil nakakapagtaka kasi mga kababayan na dalawang magkapatid bakit nagkasabay po sila na naging depressed po sila. Hindi po natin alam kung ano nga po yung punot dulo ng naging lagay nilang ganito. Ang gagawin natin dito mga kababayan, kakausapin ni Daddy Frankie ang kanilang magulang kung ano po yung naiisip ni Daddy Frankie na tulong para sa kanila. Pero sa ngayon mga kababayan, hindi naman natin basta-basta pwedeng dalahin, kasi sa totoo lang mga kababayan, medyo tayo, nakakaproblema po tayo na dahilan na binabawalan po tayo na magdala sa shelter sa mga gantong natutulungan po natin. Medyo malalim po yung dahilan na hindi po natin pwedeng sabihin, kasi alam niyo mga kababayan, sa mga gantong natutulungan ni Daddy Frankie, kailangan po talaga enhance tayo, dinadala sa shelter para habang ginagamot po sila, makakain po sila na maayos, makaligo sila na maayos, tapos may nakakausap po sila para yung isip, utak ay nare-refresh. Kumbaga naisasanay po natin sila na may kinakausap, unlike dito sa gantong senaryo na nakakulong po sila. Talagang hindi natin po masabi kasi na kahit kumpleto po sila sa kain, kasi hindi naman sila pababayaan ng kanilang magulang. Pero kung wala kang makakausap, talagang never at imposible na gagaling ka pag wala kang nakakausap, kasi ganyan lang yung buhay mo, paikot-ikot lang, mag-isa ka nagsasalita. So malabo na gumaling yung mga ganito na klaseng nadidepress. So gusto sana namin pag mga gantong tinutulungan, hindi lang pagtulong na ganito lang yung pwedeng gawin. Medyo malayo po to kasi sa bahay ni Daddy Frankie. So titignan po natin kung kakayanin, kasi nga po, inuulit ko po, bawal na po tayo magdala sa shelter. Wala na po tayong shelter. Yun lang yung paliwanag ko sa inyo, kasi hindi pa nasasabi ni Daddy Frankie yan. At ang masasabi lang namin, ayaw din namin malagay sa alangan, kaya minabuti po natin na sumunod sa batas, kung ano yung batas na nakausap natin dyan, na bawal po tayo na magdala ng ganito, na kahit nagpaalam tayo sa kanilang pamilya, sa mga relatives ng ating nare-rescue, ay bawal na po tayo na magdala sa bahay ni Daddy Frankie. So siguro kung ano yung mapag-uusapan nila Daddy Frankie at ng kanyang pamilya, ganun na lang po siguro yung gagawin natin. Kasi sa totoo lang mga kababayan, kung wala po tayong problema sa ganun, ay possible sana na madala na po natin itong magkapatid na ito. Bagamat yun nga, nabanggit ko po sa inyo, ay
malanganin na madala po natin sila. Kaya yun, pag-uusapan na lang kung anong klaseng tulong ang gagawin. Pero syempre, tulong, dapat, kailangan mapagamot po sila. Kasi kung tulong lang na hindi naman natin dadalhin sa dalubhasa, ay talagang walang solusyon, walang kagalingan na magaganap. Kaya lang ng mga kababayan, ito lang yung update natin sa napuntahan natin dalawang magkapatid na si ate ay galing po ng Japan. Pag uwi niya, ganito na po yung nangyari sa kanya. Yun mga kababayan, magandang araw po sa atin lahat. At siyempre, kami nagpapasalamat sa inyo sa laging pagsuporta kay Daddy Frankie at ng buong team. Nandyan kayo mula noon hanggang ngayon na hindi bumibitaw, na nandyan, na inayakap yung team. Kayo po yung dahilan, kaya ito, nagpapatuloy ang team, nagpapatuloy si Daddy Frankie sa kanyang adhikaing makatulong para sa mga kababayan natin kausap buhay at ganitong mga senaryo. Kaya lagi po kami nagpapasalamat po sa inyo. Samahan nyo kami hanggang sa dulo ng aming pagtulong, dulo ng aming misyon. Hanggat nandyan po kayo, nandito po kami at hindi po kami bibitaw hanggat hindi po kayo bumibitaw sa amin.